Lihim ng gubat. May isang binatilyong lalaki na nagngangalang David na palaging nabighani sa gubat. Nangangarap siya na matuklasan ang mga kaalaman at lihim nito. At isang araw, sa wakas ay nakuha niya ang kanyang pagkakataon. Si David ay naghanda sa isang paglalakbay, sabik na nagmamasid sa paligid at namangha sa kanyang mga nakita hanggang sa malayan nito sa siya ay naliligaw. Nakatagpo siya ng lahat ng uri ng mga pagsubok sa daan, mula sa mga mapanday na ilog sa mga puno ng matayog, ngunit siya ay nagpatuloy sa paglalakbay at palaging itinutulak ang kanyang sarili. Habang naglalakbay siya sa kagubatan, natuklasan ni David ang isang lugar na hindi niya alam na umiiral. Nakatagpo siya ng mga kakaibang hayop tulad ng ibon na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Natutugunan ng kagubatan ang mga pangangailangan nila tulad ng pagkain at ang mga katutubo sa komunidad ay natutunan niya ang pakikipagkaibigan kasama ang mga hayop. Ngunit ang gubat ay isang mapanganib na lugar at si David ay kailangang patuloy na mag-ingat. Nakatagpo siya ng mga makamandag na ahas at nakamamatay na mga mandaragit ngunit laging nanatiling mapagbantay at umaasa sa mga hinala at sa kanyang kasanayan upang manatiling ligtas. Sa kabila ng mga hamon, si David ay pagkakaroon ng panahon sa kanyang buhay. At napagtanto ni David ang pamumuhay sa syudad ay masalimuot at natuklasan niya ang mga bagong bagay araw-araw. At habang naglalakbay siya sa kagubatan, napagtanto ni David na ang paglalakbay ay mahalaga rin sa patutunguhan. Sa kalaunan, naabot ni David ang katapusan ng kanyang paglalakbay, ngunit hindi pa siya handa na bumalik sa anilang bahay. Siya ay nahulog sa pag-ibig ng gubat at nais niyang magbigay ng mas maraming oras upang tuklasin ang mga kaalaman at pag-aaral tungkol sa kalaliman at mga lihim nito. At sa gayon, pinalawak niya ang kanyang paglalakbay at determinadong matuklasan ang kakaibang pagkakataon na pwedeng mangyari sa loob ng kagubatan. Mula sa araw na iyon, patuloy na humingi si David ng mga bagong pakikipagsapalaran, palaging itinutulak ang kanyang sarili sa mga bagong kaalaman upang matuklasan ang kagandahan at paghanga ng mundo sa paligid niya. At hindi niya nakalimutan ang mga aral na natutunan niya sa kanyang paglalakbay sa gubat at ang kahulugan ng katuparan na nagmula sa paghabol sa kanyang mga hilig at sa pagharap sa kanyang mga takot upang mamakamit ang kanyang pinapangarap na paglalakbay.